Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na pahayag mula kay Ginoong Michael Saylor, ang Executive Chairman ng kumpanyang Strategy. Sabi niya, matatapos na raw ang tinatawag na Bitcoin Rush pagsapit ng January 7, 2035. Kaya kung isa kang Pinoy na interesado po sa crypto o kasalukuyang nag-i-invest kay Bitcoin, ito po ang video na hindi mo dapat palampasin. Bakit daw niya sinabi ito? Ano po ang ibig sabihin ng Bitcoin Rush at paano ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto investors? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang ating nakikita po rito ay si Ginoong Michael Saylor. Siya po ang Executive Chairman ng kumpanyang Strategy. Ayan, ngayon ay simulan po natin sa unang katanungan kung ano nga ba ang ibig sabihin ng Bitcoin Rush. Ang Bitcoin Rush ay isang panahon kung saan maraming tao ang sabay-sabay na gustong bumili o mag-ipon ng Bitcoin. Para po itong gold rush noon kung saan nag-uunahan ang mga tao sa paghahanap ng ginto. Pero sa panahon ngayon, si Bitcoin po ang bagong ginto. Tinatawag din itong digital gold dahil limitado lang ang supply niya at tumataas ang halaga habang lumilipas ang panahon. Si Ginoong Saylor na isa sa pinakakilalang Bitcoin supporter sa buong mundo ay nagsabi na ang Bitcoin Rush ay matatapos na sa loob ng 10 taon. Ayon po sa kanya, kailangan daw natin na magkaroon ng Bitcoin bago pa sumapit ang January 7, 2035 dahil baka wala nang matirang available para sa mga ordinaryong tao na tulad natin. Ngayon is bakit po sinabi ni Ginoong Saylor na matatapos na ang Bitcoin Rush sa taong 2035? Unang-una, alam ng karamihan na si Bitcoin ay may fixed supply. Ibig sabihin, 21 million lamang po ang total na pwedeng magkaroon ng Bitcoin sa buong mundo. Sa ngayon ay halos 19.86 million na ang namina o nasa circulation na po. So kung iisipin natin, halos ubos na ang Bitcoin at hindi rin basta-basta nadadagdagan ito dahil sa tinatawag na Bitcoin halving. Ayan, dahil po sa tinatawag na Bitcoin halving ay nababawasan po ang reward ng mga miners kada 4 na taon. Kaya habang tumatagal, lalong bumabagal ang paglabas po ng bagong Bitcoin. Sa design ni Bitcoin, ang huling Bitcoin ay mamimina pa lamang sa taong 2140. Pero bakit sinasabi ni Ginoong Saylor na 2035 pa lang ay tapos na ang rush? Simple lamang po yan. Hindi ibig sabihin na literal na wala ng Bitcoin sa taong 2035, kundi halos wala nang maiiwang available sa market. Kasi sa sobrang dami ng demand mula sa mga institution, gobyerno at mga investor, baka maubos na po ang supply na nasa market. At kapag nangyari yan, sobrang hirap na makabili na ng Bitcoin. Baka ang isang piraso ng Bitcoin ay milyon na ang halaga. Ngayon ay sino-sino ang bumibili ngayon ng Bitcoin? Ayon pa rin kay Ginoong Saylor ay hindi na lang mga retail investors tulad nating ordinaryong tao ang interesado kay Bitcoin. Pati na rin ang mga malalaking kumpanya at mga gobyerno ay nagsisimula ng mag-accumulate ng Bitcoin. Halimbawa, ang kumpanyang Strategy na pinamumunuan mismo ni Ginoong Saylor ay nakabili na ng mahigit 568,000 na Bitcoins mula pa noong taong 2020. May mga sumusunod na rin sa kanilang modelo gaya po ng Meta Planet na nagtitreat kay Bitcoin bilang isang treasury asset. Parang pondo ng kumpanya na ini-invest sa halip na iwan lang sa bangko. Pati na rin ang gobyerno po ng El Salvador ay bumili na rin ng Bitcoin at ginamit ito bilang reserve asset. Sa madaling salita, ginagawang part ng kanilang national reserves ang Bitcoin. At syempre, nandyan pa rin tayo, ang mga retail investors. Marami po sa atin ang bumibili ng Bitcoin bilang proteksyon laban sa inflation dahil unti-unti nang nababawasan ang tiwala ng mga tao sa mga lumang sistema ng pananalapi or old financial system.
Ngayon is ano po ang prediction ni Ginoong Sailor sa presyo ni Bitcoin sa mga susunod na taon? Grabe po ang confidence ni Ginoong Sailor. Sabi niya, bago sumapit ang taong 2033, maring umabot daw si Bitcoin sa presyong $1 million kada isa. Kaya isipin mo yon, isang Bitcoin na ngayon ay nasa daang libo lang. Pwede pong maging milyonaryo ang mga hawak niyan, ang mga may hawak po niyan. Kaya mas wild pa ang long-term projection niya. Ayon sa kanya ay posibleng umabot po sa market cap na $500 trillion itong si Bitcoin. At ito yung magtutulak sa kanyang presyo ng hanggang $23.8 million kada piraso. Oo, tama po ang narinig ninyo. Bawat isang Bitcoin ay posibleng umabot ng mahigit 1.3 billion pesos. Siyempre, ito ay projection lamang. Pero kung titingnan natin ang trend, tumataas po talaga si Bitcoin habang tumatagal. Lalo na kapag mas maraming tao at saka institution ang naniniwala sa kanyang halaga. Ngayon ay bakit po sinasabi ni Ginoong Sailor na kailangan nating bumili ng Bitcoin bago sumapit ang taong 2035? Para po kay Ginoong Sailor, darating ang panahon na si Bitcoin ay hindi na magiging available para sa mga ordinaryong investor na tulad natin. Hindi dahil literal na siya ay mawawala, kundi dahil sa sobrang liit na lamang ng supply sa market ito ay mapunta sa kamay ng mga malalaking institution. Kapag nangyari ito ay magiging mahirap na makakuha ng Bitcoin sa normal na presyo. Makakailangan nating bumili ng fractional Bitcoin or Satoshis na lang at dahil hindi po natin kayang bilhin ang isang buo. Ibig sabihin ay kung gusto mo talagang makinabang sa digital gold, ngayon ang tamang panahon para magsimulang mag-ipon kahit paunti-unti. Hindi mo kailangang bumili agad ng isang buong Bitcoin. Kahit 100 pesos lang na halaga ng Bitcoin ay may halaga na sa hinaharap kung totoo po ang prediction ni Ginoong Sailor. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin. Yan, malaki po ang epekto nito para sa atin. Una, kailangan nating maging financially aware at magkaroon po ng tamang diskarte kung kailan tayo bibili at kailan tayo mag-hold. Kung totoo ngang matatapos ang Bitcoin rush sa taong 2035, dapat ay maaga pa lang ay nakapwesto na tayo. Pangalawa, dapat po natin tandaan na ang investing ay may risk. Hindi porket sinabi ni Ginoong Sailor ay guaranteed na mangyayari ito. Pero mas mabuting maging handa kaysa maunahan. Pangatlo, dahil sa dami ng Pinoy po ngayon na nagiging interesado sa crypto, dapat ay magkaroon din tayo ng financial education. Huwag po tayong basta-basta sumusunod lamang sa hype. Intindihin muna natin kung paano po gumagana si Bitcoin at ano po ang kanyang long-term potential. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa tingin ko ay may basehan naman ang sinasabi ni Ginoong Sailor. Sa ngayon pa lang, nararamdaman na natin ang unti-unting pagnipis ng available na Bitcoin sa market. Lalo na at maraming malalaking kumpanya at gobyerno ang pumapasok sa laro. Hindi man natin masigurado ang eksaktong presyo ni Bitcoin sa taong 2033 or 2035. Malinaw na ang direksyon po niya ay pataas. Kaya kung ako sa inyo, hindi ako magpapahuli. Kahit paunti-unti, mag-ipon na ng Bitcoin habang kaya pa. Tandaan, ang susi po sa tagumpay sa crypto ay kaalaman, pasensya at saka disiplina. Hindi mo kailangang maging milyonaryo para magsimula. Pero kung magsisimula ka ngayon, may tsansa kang maging isa sa mga makikinabang sa susunod na dekada. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.